Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo mga kasawi. Isa na naman na sender natin ng mga kababaihan ang ating tatalakayin ngayon at request nila mga kasawi. Idol, pa-advise naman po. May jowa po akong pamilyado na. 1 year na po kami, ang hirap po na na-inlove na ako sa kanya. Until now kami pa rin. LDR nga lang kami now kasi naka-assign siya sa malayo. Gusto ko na sanang hiwalayan. Black and black ang ginagawa ko, kaso gumagawa pa rin siya ng paraan, makausap ako. Please hide lang po my identity. Please hide lang po my identity. Thank you. So, ang ating sender ay isang babae at ang kanyang jowa daw ay pamilyado na. So, ibig sabihin siya ay sangkabit mga kasawi. So, syempre ang kanyang gusto na pa-advise niya ay gusto niya na daw hiwalayan ang kanyang jowa. Ano daw ba ang maibibigay natin sa kanya na advice? So, syempre para sa akin mga kasawi, isa lang ang solusyon dyan mga kasawi. Para sa akin, hiwalayan mo na yung karelasyon mo na yan. Bakit? Siyempre, dahil sa ngayon, lagi mong tatandaan, ikaw ay kabit ka lang. Papayag ka ba na matatawag kang kabit mga kasawi? Yes, alam naman natin na nagmamahalan kayong dalawa. Pero kung alam nyo sa isa't isa na mali ang relasyon ninyo, lalo't ikaw pa ay kabit lamang. Mas maganda na ikaw na mismo ang umiwas. Tuloy-tuloy mo siyang i-block. Huwag mong ibigay sa lahat ng kakilala niya o kung may kaibigan man siya, huwag mong ibigay ang mga kontak mo sa kanyang mga kaibigan at lalong-lalo na sa kanya mga kasawi para naman patuloy ang iyong lost communication sa kanya at hindi na kayo magkaroon pa ng communication kapag once na block mo na siya. Basta laging mong tatandaan mga kasawi, napakamali ang isang relasyon na alam nyo sa isa't isa na bawal ito dahil taken ng isang tao at hindi lang yun. Gugustuhin mo ba na magiging kabit ka? Kasi sa bandang huli, alam mo ba, nakakahiya ito kapag nalaman ng kanyang asawa, merong kabit ang kanyang asawa at ikaw yun. Siyempre, lagi niyo tatandaan na walang sekreto ang hindi pwedeng mabubunyag. Kasi ngayon lang yan, itatago nyo, pero someday, may malalaman at malalaman din niya ng asawa niya. Habang hindi pa ito alam ng kanyang asawa, ay mas maganda na umiwas ka na mismo sa kanya para naman hindi mo masaktan ang kanyang asawa at kanyang anak mga kasawi. At higit sa lahat, marami pang lalaki dyan na para sa'yo. Sa ngayon, oo, masakit yan dahil syempre tunay mo naman talaga siyang minamahal. Pero sa umpisa lang yan na masasaktan. Ano ang gugustuhin mo? Masasaktan ka o mapapahiya ka sa ibang tao at lalo na ang pagkatao mo kapag ka nalaman ito ng pamilya ng asawa mo. Pamilya ng asawa niya mga kasawi. At lagi niyong tatandaan, huwag nyo nang papasukin ang isang relasyon kung alam niyo naman sa umpisa is mali pa lang ito. Lagi niyong tatandaan, di ba? Wala namang manlolokong tao kung walang nagpapaloko. Hindi naman siya papasok sa mundo mo kung ikaw ay hindi nagpapasok sa mundo mo. Kasi dahil alam mo sa umpisa na meron siyang asawa pero pinipilit mo pa rin, inaccept mo pa rin ito kahit na alam mo na may asawa na. Hindi ako galit, sender ha. Sinasabi ko lang yan dahil para sa iyo ito, dahil bilang babae, kailangan mong irespeto ang pagkababae mo at pagkatao mo para naman hindi ka mapahiya sa ibang tao. Kasi sa kalaunan yan, ikaw din ang agrabyado mga kasawi. Ikaw na yung napahiya, ikaw na yung nawalan, ikaw na yung nasaktan at higit sa lahat, masisira ang buhay mo at pagkatao mo dahil sa isang lalaki na minahal mo na maling tao mga kasawi. So ayan mga kasawi, sa ating sender, naway nabigyan kita ng linaw dito. Please lang. Pero sabi ko nga sa inyo, kung tatanungin niyo ako, makipaghiwalay ka na, pero nasa sayo pa rin yung desisyon. Lagi mong iisipin lahat ng bagay ay merong solusyon, pero nakadepende yon para sayo dahil ikaw ang nagdadala nito, hindi kami. So kami ay nagbibigay lang sa iyo ng payo kung ano ba ang karapat-dapat mong gawin para mas maliwanagan ka. Mahirap talaga kalaban ang puso, lalo kapag ang puso mo sinisigaw nito ay sige, go. Go lang ng go. Pero yung utak mo ay ayaw na, pero yung puso mo ay gustong-gusto pa rin. Pero lagi mong isipin yung utak mo yung sundin sa ganitong sitwasyon dahil yung puso mo ay maling-mali. Mas madaling diktahan yung utak mo.
wag na muna yung puso mo. Sundin mo ngayon yung utak mo para mas mapabilis ang pag-move on mo at paglalayo mo dyan sa lalaki na mali mong karelasyon. Lagi mong tatandaan yan. So, ayan mga kasawi, sa ating sada, hindi po ako galit, nagpapaliwanag po ako para naman maliwanagan ka. Dahil ito talaga ay wag na wag mong hahayaan na tawagin kang isang kabit lamang. Napakasayang yung buhay mo para masabing kabit ka lamang. So, syempre sa ating mga commenter, mga kasawi, pwede kayong mag-comment. Ayan, para naman maliwanagan yung ating sender. Naway nabigyan ko kayo ng linaw dito mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pagko-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa aking topic araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!